Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Umanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat umahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng unang linggo ng 40 araw na paghahanda. At tayo po ay patuloy na pinaalalahanan ng isa sa tatlo na dapat nating pagtuunan ng pansin. Yan ay ang pananalangin. Sa unang pagbasa, narinig natin ang ginawang pagdarasal ni Reyna Esther, na kung saan ay dumadaing siya sa Panginoon upang siya ay tulungan at iligtas mula dito kay Leong Asuero na nais na sumakop sa kanila o sumakop na at nais silang mapalaya mula sa pangaalipin nito. At sa ating ding Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, narinig natin ito, kung tutusin, alam na natin ito. No? Sabi dito, umanap ka at ikay makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan sa inyo. Sapagkat ang humihingi o nakakatanggap ang humihingi at nakakasumpong ang umahanap. Ngayon, pwede nating, marami ang bakit ganun? Dasal tayo ng dasal. Hindi naman natin nakukuha yung atin pong hinihingi. Sabi, humingi at ikaw ay tatanggap. Pero dito, kasunod nito ay para bang pinapaliwanag din sa atin na minsan, kailangan din natin gamitin yung ating common sense. No? Kailangan din natin yun. Kaya nga nagbigay din siya na halimbawa na kung maaalala niyo po na ibibigay ba ng ama sa anak kung humihingi siya ng tinapay, bibigyan ba niya siya ng bato? So sabi rin natin, narinig natin, alam na ng Diyos ang ating pong pangangailangan bago pa tayo magsalita. Nga lang, sinasabi lang sa atin, hindi naman tayo pwedeng tutunganga lang. Kung mayroon tayong kailangan, kumilos tayo. Kung mayroon tayong gustong makuha, paghirapan natin. Kailangan din natin mag-effort. Pero kailangan din maging bukas ang ating pong mga isipan. Hindi lahat ng ating hinihingi ay makakabuti para sa atin. Hindi ko nga alam, sa kasalukuyan, sa nangyayari sa ating paligid, maraming nagdadasal. May mga nagdadasal ng hustisya. Hustisya para sa kanilang mga nawala, hustisya para sa mga kanilang mga minamahal. So, sino dito sa dalawa ang dapat na
pagkalooban o pakinggan. Kaya nga sabi din, di ba, naalala niyo po na bakit ganon? Ayuno tayo ng ayuno, pero parang hindi pinakikinggan ng Panginoon. Sinabi rin naman na sinagot na ito na dahil pansarili lamang ang ating pong mga intensyon. Kaya ngayon, muli nating pagninilayan, babalikan natin yung ano ba ang hinihingi natin at ano ba yung hinahanap natin. Baka hindi talaga, kung tutuusin, hindi talaga ito para sa atin, hindi talaga ito makakabuti para sa atin. Kaya madalas tayong magtampo, madalas tayong mag-isip na talagang hindi tayo malakas sa Diyos, kasi hindi niya pinakikinggan . Gaya ng nasabi ko po, walang panalangin ang nakakaligtas sa pandinig o sa tenga ng Diyos. Wala rin namang panalangin ang nasasayang. Nagkakataon nga lang, iba ang paraan ng Diyos, ang kanyang pagtugon sa ating po mga hinihingi o hinihiling. Minsan nga hindi nga natin hiningi, ibinigay niya. Kasi alam niyang kailangan natin. So, pag-isipan mo po, bakit hindi hinihingi ay hindi binibigay ang ating hinihingi? Hindi natin mahanap-hanap yung ating pong gustong mahanap? Baka kasi hindi yan para sa atin. O baka naman naibigay na, hindi mo lang nakita. Sinagot na ng Diyos, hindi mo lang pinakinggan kung ano ang sagot ng Diyos sa iyong hinihingi. Kaya sa panahon ito ng Kwaresma, patuloy nating palalimin, patuloy pa nating dagdagan ang ating pong pananalangin. At ang pananalangin natin, lakipan natin ng pananampalataya nang sa ganon ay magkaroon tayo ng sinasabi nga ni Jesus, kung ano ang kagustuhan mo, yun nawa ang aking sundin. Amen.